Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ganoon din sa mga nakikinig ngayon sa Ang Sundo Horror Stories. Isang karangalan po na mapili at mabasa ninyo itong aking liham patungkol kay Mang Emong. Ang kilalang kilala po noon sa isang baryo sa probinsya ng Negros Occidental. Siya nga po pala, bago ko simulan, ako nga po pala si Ramon. At nagsimula ang lahat noon nang lumipat kami mula sa baryo ni na Inang patungo sa lugar ng asawa kong si Mariana. 2 taon din ang naging pamamalagi ni Mariana sa amin ni na Inang bago niya ako inimbitahan pumunta sa bahay ng kanyang ama at ina. Bali, nagkakilala po kami ng asawa ko sa isang bayan nang minsan siyang mamasyal po doon. Nagpadalahan kami ng sulat sa isa't isa at hindi kalaunay niligawan ko na rin siya at pinakasalan. Noong mangyari ang bagay na iyon, 6 na buwan ng buntis ang asawa ko at kahit pinipigilan ko na maglakbay kami papunta sa pinanggalingan niyang lugar, nagpumilit pa rin siya at sinabing doon na lang daw sana abutan ng kanyang panganganak. Matagal na ring pangarap ng asawa ko na makabalik sa kanila, kaya naman tinupad ko na, Kuya Bari. Bit-bit ang ilang bayong at mga gamit. Nilakbay namin ang isang mahaba-habang kapatagan at may kataasang bukid. Kasama ko si Inang noon upang alalayan kami sa paglalakad hanggang sa makarating sa bahay ng mga magulang ng asawa ko. Sa lugar kasi namin noon, Kuya Bari, ay wala pang transportasyon, kaya naman tanging paglalakad lamang ang paraan para makarating sa karatig baryo o lugar. Bukod doon, mangilan-ngilan ding mga bahay ang madadaanan namin dahil puro puno at matataas na mga damo lamang ang kadalasang makikita mo. Nagpasya kaming hapon na lamang umalis para maiwasan ang init ng araw at hindi masyadong nakakapagod kapag ka naglakad. Bali po, may dala kami noong ilaw di baterya na magsisilbi namang liwanag kapag ka dumilim na. Ilang oras po, Kuya Bari, siguro ang aming paglalakad. Napansin kong hinihingal na ang asawa kong si Mariana, kaya naman nag-alok ako na magpahinga sandali at bigyan siya ng tubig. Palubog na rin po ang araw noon. Naupo kami sa isang malapad na bato. Pinagmasdan ko ang paligid at wala akong ibang nakikita kung hindi mga punong kahoy at nagtataasang mga damo. Ilang sandali lamang, isang matanda ang biglang lumitaw sa magubat na parte. Nakangiti itong lumapit sa amin at may inialok na bagay. "Ito, pagkain o. Baka magutom ang asawa mo. Kawawa naman ang sanggol." Alok nito sa bagay na nakabalot sa dahon ng saging. Maraming salamat po." Sa hindi malamang dahilan, kinuha ko iyon, Kuya Bari, at sandaling kinausap ang matanda. Ayon sa kanya, medyo malapit lang daw ang tinitirhan niya sa kinauupuan namin. Galing daw siya sa bukid upang mangahoy at manguha ng mga gulay. Nang tignan ko naman ang daladala nitong basket, naroon nga ang mga sinabi niya. Ilang sandali lamang ang itinagal bago siya nagpaalam. "Huwag kayong pagagabi sa daan. Delikado rito, iho. Kung gusto ninyo, tumuloy muna kayo sa amin." Turan at alok ng matanda sa amin. Ngunit tinanggihan ko iyon, Kuya Bari, kaya mabilis siyang tumalikod at umalis. Ang naiisip ko kasi ng mga sandaling iyon, kailangan maging tuloy-tuloy ang aming paglalakad para mas mapabilis na makarating sa baryo ng aking asawa. Nang mabawi ang kanyang pagod at lakas, nagpatuloy po kami sa aming paglalakad. Binuksan ko na rin ang ilaw di baterya na daladala ko dahil tuluyan ng nilamon ng dilim ang buong paligid. Hindi naman sobrang dilim dahil maliwanag kahit papaano ang may kabilugang buwan. Habang nagpapatuloy sa paglalakad,
napansin ko ang paghawak ng asawa ko sa kanyang tiyan. Mukhang nagugutom na naman siya. Ganito raw talaga kapag kabuntis. Nang buksan ko ang bayong, unang tumambad sa akin ang pagkain ng matanda, kaya iyon ang ibinigay ko sa aking asawa. Mabilis niya iyong naubos pero mga 5 minuto pa lamang siguro ang nakalilipas ay napaungol ito. Napaluhod siya habang hawak-hawak ang may kalakihang tiyan niya. "Oh, bakit Mariana? Anong nararamdaman mo?" Mabilis kong tanong habang inaalalayan siya. "Ang sakit eh. Ang sakit-sakit to. Parang may kumakalkal sa loob ng tiyan ko." Sagot niya, Kuya Bari, at napapasigaw pa nga siya sa sobrang sakit. Agad na naglakad ang inang upang humanap ng tulong. Ako naman, mabilis siyang inihiga sa telang isinapin ko sa lupa. Kinuha ko ang lalagyang may tubig at pinainom siya noon. Kuya Bari, na mga sandaling iyon ay wala talaga akong ideya kung bakit nananakit ang tiyan niya. Akala ko nga manganganak na siya pero imposible dahil kulang pa po sa buwan ang ipinagbubuntis nga. Halos mamilipit na siya sa sakit kaya naman sumigaw na ako ng tulong. Kahit alam kong nasa gitna kami ng kagubatan. Bumalik ang inang pero naiiling at alam ko na ang ibig sabihin nun. Mabilis akong tumayo at sinabing babalik, dala ang isang tulong. Dali-dali akong nagtatakbo at pinasok ang magubat na daan. Ang naiisip ko talagang puntahan noon ay ang matandang nakasalubong namin kanina. Pero ibang tao ang nakaharap ko. "Nasaan siya?" Diretsyong tanong ng lalaking may kahabaan ng buhok at may makapal na bigote. "Po? Pagtataka kong tanong dahil gulong-gulo po ako ng mga sandaling iyon. "Yung babaeng sumisigaw kanina, nasaan siya? Asawa mo?" Balik niyang tanong sa akin. Hindi ko alam pero mabilis ko siyang isinama pabalik sa kinalalagyan ni Inang at Mariana. Ang naisip ko lang kasi ay tulong kaya hindi na ako nag-alinlangan pa noon, Kuya Bari. Pagbalik, agad niyang nilapitan ang asawa ko. "Naaswang ang babaeng ito." Mabilis niyang sabi nang hawakan niya ang tiyan ng asawa kong nakapikit na, naluluha at napapaungol dahil sa tindi ng sakit. Nagkatinginan kami ni Inang. Mabilis ko rin siyang tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa katagang naaswang at bakit niya iyon nasabi. Ngunit hindi ako nito sinagot, Kuya Bari. Bagkus, binuksan nito ang telang lalagyan at inilabas doon ang isang botelyang naglalaman ng langis na may kakaibang amoy. Ibinuhos at ipinahid sa buong tiyan ng asawa ko. Hindi ko na siya pinigilan pa dahil pakiramdam ko ay malinis ang intensyon niya ng mga sandaling iyon. Ilang sandali lang, biglang kumalma na ang asawa kong si Mariana. May muling kinuha ang lalaki. Isang magaspang na parang bato. Mabilis niya iyong inilapit sa ilong ng asawa ko at agad itong nawalan ng malay. "Oh, teka, anong ginagawa mo?" Sabi ko sa matanda dahil nagulat ako sa nangyari. "Panandalian lamang iyon upang hindi niya maramdaman ang sakit. Huwag kang mag-alala, iho, magigising din siya maya-maya." Tugon ng lalaki. Agad kong nilapitan ang walang malay kong asawa. Iniayos ang higa niya at ilang sandali lang nagpasalamat ako sa estrangherong mukhang tumulong sa amin. Muli nitong ipinasok sa lalagyang tela ang mga gamit. Doon napansin ko ang iba pa nitong mga daladala. May ilang sanga, mga dahon, mga bato at bukod doon may suot siyang kwintas na maraming mga bagay ang nakasabit. Ilan doon ay parang buto ng kung anong mga halaman at mga bato na galing sa kung saan man. Nang matapos, tumayo siya at humarap sa amin.
Alam niyo bang delikado ang ginawa ninyong paglalakbay sa gabi? Hindi lang iyan ang maaaring maranasan ng asawa mo. Mas may malala pa. Turan ng lalaki sa amin. Manong, kanina ko pa po kayo hindi maintindihan. Ano po bang ibig ninyong sabihin at ano po ba ang nangyayari? Aswang. Naaswang ang asawa mo. May laway ng aswang sa tiyan niya at kapag hindi iyon naalis agad, maaaring mamatay ang sanggol na nasa sinapupunan niya. Kasama na rin siya na nagdadala rito. Sumama kayo sa akin. Gagamutin ko siya at tutugisin natin ang may gawa nito. Siya nga pala, ako si Emmanuel. Pero tawagin niyo na lang akong Emong. Mas kilala ako sa pangalang iyon. May kahabaang paliwanag at sabi ng lalaki sa amin. Saka ito nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Hindi ko alam Kuya Bari, pero nakuha nito ang loob at tiwala ko. Kaya naman mabilis kong binuhat ang asawa kong wala pa ring malay at sinundan namin ni Inang ang lalaking nagpakilalang Emong. Hindi pa ganoong kalayo ang nalalakad namin ay huminto kami sa isang bahay kubo. May kalumaan na iyon na pinapaligiran ng mga nagtataasang bakod na gawa sa pinagputol-putol na mga kawayan. Sa bandang itaas ng mga bakod, may ilang baging at mga dahon ang nakasabit doon. May nakita rin akong buong mga bawang at asin na nakabalot sa ilang plastik. Inanyayahan niya kami sa loob at pinaunlakan naman namin. Wala na akong ibang maisip kundi ang kaligtasan ng asawa ko. Inihiga namin siya sa isang papag. May ilang gamit na kinuha ang lalaki at habang naghihintay, hindi ko maiwasan na pagmasdan ang loob ng tahanan niya. Mayroong isang gasera ang nakasabit na nagsisilbing ilaw po sa loob. Mayroong isang altar. May iilang santo gaya ni Hesukristo, mukha ng tao, hayop at iba pa. Bukod doon, napansin ko rin po ang mga gamit sa isang lumang lamesa. Sa hinuha ko, isang manggagamot o albularyo itong si Mang Emong Kuya Bari. Bukod kasi sa nagawa niya para sa asawa ko, medyo pamilyar ang mga gamit niya dahil ganitong-ganito po ang aking lolo noon. Hindi lang talaga ako naniniwala sa pinaggagawa at pinagsasabi ni lolo, lalong-lalo na ang tungkol sa aswang. Pero ngayon, narinig ko na naman ang salitang iyon, kaya napaisip ako ng lubos. Mag-isa lang ako rito. May naging asawa at anak na ako, pero umalis din sila dahil hindi nila makayanan ang mga ginagawa ko. Kumbaga, natatakot sila. Sabi ni Mang Emong pagbalik nito. Doon, nagkamalay na rin ang asawa kong si Mariana. Muli itong namilipit nang maramdaman muli ang pananakit ng kanyang tiyan. Mabilis namang kumilos si Mang Emong. Naglabag ito nang may kalakihang palayok malapit sa papag. May mga dahon siyang ipinasok sa loob nun. May ilang mga sanga, ugat ng kung ano-anong mga halaman, tawas at iba pa. Sinindihan niya iyon at binalot ng usok ang buong paligid. Ilang sandali lamang nakita kong pumikit si Mang Emong at tila nananalangin sa lingwaheng hindi ko po maunawaan. Muling napasigaw naman ang asawa ko kaya't mabilis kong hinawakan ng mahigpit ang kanyang kanang kamay. Mahal, magiging maayos ang lahat. Huwag ka mag-alala. Wala akong ibang masabi dahil kitang-kita ko po sa mukha niya ang tindi ng kanyang sakit na nararamdaman. Maya-maya lang, muli itong nawalan ng ulirat. Napatingin ako sa pagkababae niya at kahit nakasuot siya ng may kahabaang bestida, bumakas roon ang itim na likido. Mabilis na iniabot sa akin ni Mang Emong ang isang pamunas at inutusan linisan iyon. Nagtataka man, ginawa ko ito at nalanghap ng aking ilong ang mabahong amoy na parang patay na daga.
Sa takot at pag-aalala, lumapit ako sa tiyan ng asawa ko at pinakinggan iyon. Napapikit at naluha ako sa tuwa dahil sumipa sa loob ang anak ko. Akala ko kasi ay may hindi magandang nangyari na dito dahil sa ginawa ng sinasabing aswang ni Mang Emong. Ilang sandali, hiningi ni Mang Emong ang telang may itim na likido galing kay Mariana. Kumuha siya ng planggana at ibinabad ito doon. Matapos iyon, may pinudpud siyang kahoy at inilagay din doon. Naglagay rin ng tawas at nagsindi ng kandila. Nang uminit at matunaw, ibinuhos niya iyon sa tubig at humulma ang isang anyo. Parang isang matandang nakayuko. Doon, naalala kong bigla ang matandang nakasalubong namin kanina. At doon din, naalala ko ang pagkain na ibinigay nito at kinain ni Mariana dahilan upang manakit ang tiyan niya. Agad ko namang ikinuwento kay Mang Emong ang tungkol sa matanda. Sumang-ayon naman ito at iyon daw ang dahilan kung bakit naaswang ang asawa ko. Mang Emong, papaano natin siya mapipigilan o makaaganti sa kanya? Agad kong tanong. Napuno ng galit kasi ang isip ko dahil sa mga naalala kanina. Alam mo, Ramon, hindi ito ang unang engkwentro ko sa mga naaswang. Tutulungan kita, huwag ka mag-alala. Tutugisin at papaslangin natin ang matandang aswang na bumiktima sa asawa mo. Kailangan niyang maparusahan upang wala na siyang iba pang mabiktima. Mahabang salaysay ni Mang Emong sa akin, Kuya Bari. Mang Emong, alam niyo po ba kung papaano at saan siya makikita? Balik kong tanong sa matanda. Pamilyar ang estilo ng pangaaswang na ginawa niya, kaya may ideya ako kung saan natin siya makikita. Muling tugon ni Mang Emong. Kuya Bari, kitang-kita ko sa mukha niya ang determinasyon at mapapansin mong maalam talaga siya sa ganitong bagay. Naghanda na siya at ako naman inayos na ang kalagayan ng aking asawa. Noong magkamalay siya, agad kong ipinaalam ang binabalak naming pagtugi sa aswang na nanakit sa kanya. Nag-alala pa siya at pinipigilan pa nga ako pero sinabi kong ito ang dapat upang wala nang mabiktima pa ang aswang na iyon. Ayoko kasing may maulit pa ito sa iba ang nangyari sa asawa kong si Mariana. Mas malalim na ang gabi nang makaalis kami ni Mang Emong. Bit-bit niya noon ang isang gulok at ako naman po ay isang tila sibat na may matulis na pilak sa unahan. Habang binabaybay ang may kadilimang daan, muling napakwento si Mang Emong. Ayon sa kanya, ang mga aswang daw ay tao lang din noon. Hindi naman lahat daw ng mga ito ay masasama. May iilan din na pinili ang katahimikan. Minsan, kagagawan din ng tao kung bakit sila nananakit o gustong makasakit. Kuya Bari, naunawaan ko naman ang gusto niyang sabihin. Pero kung ang matandang nag-alok ng pagkain sa amin ang titignan, wala akong nakikitang ginawa naming mali upang ito ay manakit sa asawa ko. Ilang minuto, pinatay na namin ang ilaw de baterya nang matanaw ang isa pang bahay kubo. Sa labas at hapaan noon ay may umuusok na nagmumula sa tumpok ng kahoy na sinusunog. Pinagmasdan namin ang paligid at tila walang tao roon, kahit pa ang mismong bahay kubo. Humarap sa akin si Mang Emong na nagtataka. Teka, may mali eh. Hindi ko alam pero mukhang alam niyang parating tayo ah. Turan ng lalaki sa akin. Ganun ba Naku, Mang Emong, yung asawa ko. Maglalakad na sana ako dahil sa kaba pero pinigilan ako ni Mang Emong. Huwag kang mag-alala, ligtas siya sa tahanan ko.
Walang aswang ang nakakapasok doon. Ang kailangan lang natin, nahinto ito sa kanyang pagsasalita nang may tunog wakwak ang nagmumula sa malayo. Ilang segundo pa, Kuya Bari, sumabay ang tila pagaspas ng isang malakas na pakpak sa kung anong ibon. Tumanaw kami sa kalangitan at doon natanaw namin ang 3 itim na nilalang na tila papalapit sa kinaroroonan namin. Sa pagkagulat, sabay kaming napayuko ni Mang Emong. Pero nabigla ako nang may matatalim na kukong galing sa 2 kamay ang biglang bumaon sa likuran ko. Ilang segundo lamang iniangat ako ng nilalang na iyon. Naisigaw ko ang pangalan ni Mang Emong kaya dali-dali niyang binuksan ang kanyang lalagyang tela. Kinuha niya roon ang isang dakot ng asin at mabilis na isinaboy sa ere kung nasaan ang direksyon ko. Napapikit pa nga ako dahil baka malagyan ng mga mata ko. Biglang napasigaw ang aswang na may hawak sa akin at ilang sandali lang nabitawan ako nito kaya naman nahulog ako sa isang puno. Halos 2 beses akong napabagsak mula sa punong iyon papunta sa lupa. Ramdam na ramdam kong tila parang nabalian pa nga ang braso ko. Lumapit si Mang Emong at sinabihang maghanda ako sa mga susunod na pagsugod. Nang mapalingon ako sa kaliwang direksyon, isang itim naman na nilalang ang mabilis na tumatakbo at sinunggaban ako. Sa lakas, nadala ako nito papalayo kay Mang Emong. Upang mapatigil, mabilis kong itinusok sa kanya ang sibat na may pilak. Napasigaw ito at napatitig ng masama sa akin. Doon, Kuya Bari, kitang-kita ko ang nakakatakot at pulang-pulang mga mata nito. Ngumanga iyon at tila kakagatin pa ako, ngunit muli itong napasigaw nang may kung anong tumama sa likuran nito. Bumagsak ang katawan ng aswang at nakita kong nakatayo roon si Mang Emong. Tumutulo pa ang sariwang dugo sa gulok na daladala nito. May 2 pa. Bigkas pa nito sa akin. Oh, bakit dumami sila? Isang matanda lang ang nakasalubong namin Pagtataka ko dahil hindi ako namamalik mata. 3 aswang ang nakita kong lumilipad sa itaas kanina. Marahil Ramon, may iba pa siyang kasama o kaangkan. Pero huwag kang mag-alala, uubusin natin sila. Matapang na tugon ni Mang Emong. Dahil doon, napahawak ako ng mahigpit sa sibat na nasa kamay ko. Si Mang Emong naman, kitang-kita ko sa postura at posisyon nito ang husay sa pakikipaglaban o pagpaslang sa mga aswang. Ilang sandali lang, muling sumugod ang isa sa mga iyon. Nanlaki ang mga mata ko nang magpalit ito ng anyo at naging isang baboy ramo. Nang ilang metro na lamang, tumalon ito ng mataas papunta sa akin. Hindi na ako nakagalaw at nanginig lamang sa kinatatayuan ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Sa bilis, tumalon din si Mang Emong at sinakyan iyon sa likod. Dahil doon, lumiko ang pagbagsak ng aswang na naging baboy ramo. Mabilis pa sa 4:00 ang iyong pinagsasaksak ni Mang Emong sa likod at sa kanyang liig. Ang sigaw nito, napa-eko-eko sa madilim na tahimik na kapaligiran. Habang pinapatay ito ng kasama ko, nakita ko naman ang pagbaba ng itim na nilalang na nasa kalangitan. Ilang segundo, kitang-kita ko ang pagpapalit nito ng kanyang anyo. Siya ang matandang nakasalubong namin at nagbigay ng pagkain na naging dahilan para maapektuhan ang pagbubuntis ng asawa ko. Pinatay ninyo ang apo ko. Mamamatay ka rin. Gaya ng mga una, tumalon ito ng napakataas patungo sa akin. Pero bago bumagsak, naging isa itong mabangis na aso. Napahiga ako.
Pinagkakalmot nito ang buong mukha ko at pilit akong kinakagat. Gamit ang mga kamay, pilit ko naman siyang itinulak, Kuya Bari. Napakalakas nito at halos pasuko na ako ng mga sandaling iyon. Muli itong ngumanga. Lumabas ang matatalim na ngipin at tumulo ang malalagkit na laway sa buong mukha ko. Napasigaw ako ng tulong kay Mang Emong, pero hindi pa ito tapos sa aswang na naging baboy ramo. Napalingon ako sa kanan at naroroon ang sibat na daladala at nabitiwan ng sunggaban ako nito. Gamit ang kaliwang kamay, pinipigilan ko ang halimaw na makagat ako at gamit naman ang kanang kamay, marahan kong kinuha kaagad ang sibat. Nang mahawakan, malakas ko iyong ibinaon sa liig niya. Napaalis ito sa pagkakapatong sa akin at bumalik sa anyo ng matanda. Pinipilit nitong alisin ng sibat, kaya naman nang makita ko ang malapad na sanga, pinulot ko iyon at inihampas sa dulo ng sibat, dahilan upang mas bumaon pa ito sa liig niya. Habang hawak ng kaliwang kamay ang sibat, ang kanang kamay naman niya ay nakaturo sa akin. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang galit. Nag-iwan pa ito ng mga salitang, "Babalik ako!" Pero hindi ko na iyon pinansin pa, Kuya Bari. Siguro naroon ang takot, pero nanguna sa akin ang galit, kaya ginawa ko ang dapat kong gawin, lalo na tungkol ito sa asawa kong si Mariana at magiging anak ko sa hinaharap. Mahigpit kong hinawakan ang sangang pinulot kanina at lumapit ako sa kanya at iniangat iyon. "Hayop kang aswang ka! Hindi ka na makakabalik at makakapanakit pa ng iba." At malakas ko iyong inihampas sa ulo niya. Ilang sandali, nalagutan ito ng hininga. Nang tignan ko naman si Mang Emong ay nasa tabi na rin ito ang aswang na napaslang din. Lumapit ako sa kanya at nagpasalamat. Pero imbis na walang anuman ang maririnig ko, siya itong mas nagpasalamat sa akin. Kakaiba raw ang tapang na ipinakita ko. Marami na raw siyang natulungan tungkol sa mga nabiktima ng aswang, pero bukod tangi raw ako dahil lumaban pa daw ako ng walang katakot-takot. Mukhang hindi na lang ako ang taga-usig ng aswang sa baryo at probinsyang ito ah. Turan niya at tinapik ako sa kanang balikat. Napatango ako at sinabihan siyang bumalik na kami dahil sobra na akong nag-aalala sa asawa ko. Pero bago iyon, Kuya Bari, nagpasama siya muna para tignan ang kubong naging pugad ng mga aswang na napatay namin. Gamit ang di bateryang ilaw, sinuri namin ang loob ng kubong iyon. Paglabas, nakita namin sa likuran ang nagkalat ng mga buto ng iba't ibang tao, mapabata man o matanda. Mula sa apoy sa harapan, sinunog namin ang bangkay ng mga ito. Ayon kay Mang Emong, isang paraan daw ito upang hindi matuklasan ng iba pang mga angkan nito ang nangyari at upang hindi kami balikan. Pagbalik po namin sa bahay ni Mang Emong, nakita kong mahimbing na natutulog si Mariana. Sa tabi nito, si Inang nagising pa rin at halata ang pag-aalala. Nang magmulat ng mga mata ang asawa ko, ipinaliwanag ko sa kanila ang mga nangyari. Hindi talaga sila makapaniwala sa pinagdaanan namin at sa nagawa kong pagpaslang sa matandang aswang na nanakit kay Mariana. Kuya Bari, hindi na rin ako nakatulog ng gabing iyon dahil nasa isip ko pa rin na baka bumalik ang iba pang mga kasama ng aswang at gantihan kami. Ngunit sa awa naman ng Diyos ay hindi iyon nangyari. Kinabukasan, sinamahan kami ni Mang Emong papunta sa baryo ng aking asawa. Doon din daw siya patungo kaya nagsabay-sabay na kami. Habang nasa daan at malapit na sa aming pupuntahan,
isang matanda muli ang lumapit sa amin at sinubukang himasin ang tiyan ng asawa ko. Sa pagiging alerto, mabilis akong pumagitna at hinarang iyon. Nagtaka ang matanda kaya naman nag-alok na lang ito ng makakain para daw kay Mariana. Ayos lang po, Lola. Marami po kaming baong pagkain eh. Inyo na lang po iyan. Tsaka mukhang malayo-layo pa po ang lalakarin ninyo. Sabi ko na lamang rito, Kuya Bari, dahil sa isip ko baka maulit na naman ang nangyari sa asawa ko. Tumalikod ang matanda at lumihis ng direksyon. Nakita ko pa ang masasamang tingin nito sa asawa ko. Dahil doon, napabuntong hininga na lamang ako. Nakita ko namang napangiti si Mang Emong sa akin na tila sinasabing natuto na ako sa unang pagkakamali. Doon din nalaman kong pugad nga ang lugar namin ng mga aswang. Madalas na binibiktima nila ay bata o kaya naman ay mga buntis. Doon din ay natutunan ko, Kuya Bari. Minsan, hindi naman pala masama ang tumanggi sa biyaya ng iba, lalong-lalo na kung alam mong hindi maganda ang kalalabasan. Pagdating sa baryo ng asawa ko, pinaalalahanan kami ni Mang Emong na hindi lang aswang ang nasa paligid. Nariyan pa ang mga kulam, barang, lamang lupa at marami pang iba na maaari daw naming makaengkwentro sa mga susunod na araw o buwan. Basta, banggitin nyo lang ang pangalang Emong. Darating ako. Uusigin ang mga masasamang nilalang at tutugisin natin sila. Huling sabi pa ni Mang Emong bago iyon nagpaalam at lumisan. Kuya Bari, iyon na po ang huli naming pagkikita ni Mang Emong. Ipinagpapasalamat namin sa Diyos na nakilala namin siya. Pagkalipas ng ilang buwan, maayos namang nailuwal ng aking asawa ang aming kauna-unahang anak. Isang malaking aral ang aking natutunan dahil sa aking karanasan. Isang kasaysayan sa aking buhay ang hinding-hindi ko malilimutan dahil napadpad kami sa pugad ng mga aswang. Kuya Bari, hanggang dito na lang po ang aking kwento at sana po'y mapasali ito sa inyong channel. More power po sa Ang Sundo Horror Stories and God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Ramon. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Ang fiesta ang isa sa pinakamasayang okasyon sa isang baryo. Dito mo makikita ang iba't ibang klase ng pasyalan katulad lamang ng mga perya. Dito mo rin matitikman ang iba't ibang putahe ng mga handa sa lamesa. Ngunit papaano kung sa isang fiesta na iyong dinaluhan ay ikaw pala ang pinagpaplanuhang gawing handa sa hapagkainan? Kakayanin mo ba? Kuya Bari, Sara ang pangalan ko. Ito'y hindi ko totoong pangalan. Ang lahat ng aking mababanggit sa istoryang ito ay itatago ko sila sa hindi nila totoong pagkilanlan para na rin sa pagrespeto sa pribado nilang buhay. Ito ay kwento sa akin ng kapatid ko. At dahil mahilig ako sa mga kwentong aswang, isa ito sa mga nagustuhan ko. Kasagsagan umano ng ulan noon. Halos tumama na sa lupa ang kidlat dahil sa sobrang lakas nito. Papunta ang magkaibigang sina Jessie at Rona sa Capiz, Iloilo. Ito ay noong panahon na hindi pa ganap na sibilisado ang lugar. Wala pang maraming gusali, masyado pang masukal ang lugar na ito at sagana sa mga punong kahoy. Inanyayahan ni Rona si Jessie na magtungo umano sa kanilang bayan
dahil fiesta sa kanila. Tinanong pa umano ni Jessie kung sinong patron o santo ang magdadaos ng fiesta. Ang sagot ni Rona ay wala. Isa lamang itong pagpapasalamat sa mga magagandang ani na natanggap ng kanilang munting nayon sa liblib na bayan ng Capiz noon. Hindi naman tumanggi si Jessie, gawa ng gusto niya ring makapunta sa ibang lugar upang makakita ng magagandang tanawin. Kuya Bari, taga Guimaras Island kasi si Jessie na pumapasok sa syudad ng Iloilo. Medyo may kalayuan po ang Iloilo City pa Capiz. Kapag nagbus ka o may sasakyan ay 2 oras mahigit ang biyahe mo. At kapag naglakad ka naman ay aabutin ka ng 22 oras at 6 na minuto. Sa panahong iyon, sabi ng ate ko, masanay ang taong nilalakad ang isang lugar kaysa ang sumakay. Lalo pat sa panahon noon ay masyadong mabigat ang halaga ng pera. 10 pisong pamasahe ay katumbas na ang bigat noon sa 12 pamasahe na nirereklamo ng makabagong henerasyon dahil sa kamahalan. Nakatulog daw si Jessie sa bus habang si Rona naman umano ay panay lang ang pagmamasid sa labas. Last trip na ang kanilang sinakyan dahil madalang pang bumiyahe ang mga bus nung panahon noon kapag gabi. Nagpaalam naman ng maayos si Jessie sa ama na si Luis. At alam din ni Luis kung saan siya tutungo. Kung kaya kampante siya kung saan siya hahanapin ng ama kung sakaling hindi siya makauwi. Saktong 10:00 ng gabi nakarating sila Jessie sa bayan nila Rona. Dahil pagkababa nila ng bus mga bandang 6:00 kung saan nag-aagaw na ang dilim at liwanag ay naglakad pa sila ng kulang-kulang 4 na oras. Ganoon po kalayo at kaliblib ang lugar na iyon sa bayan ng Capiz. Maggiliw na tinanggap si Jessie ng mga kanayon ni Rona. Masaya namang nakipagkwentuhan si Jessie sa kanila. Abala sila sa pag-iihaw ng mga karne na sa amoy pa lang ay hindi mo na magugustuhan. Ngunit alam ni Jessie na sa mga taong ito ay ito na ang pinakamasarap na putahe sa tanang buhay nila. Inanyayahan ng magulang ni Rona si Jessie na kumain, ngunit tumanggi siya. Ang wika niya'y kapag galing siya sa biyahe ay hindi siya nakakakain, gawa ng parang biyahilo. Bukas na lamang kamo siya kakain. Narinig pa nga ang bulong ng ina ni Rona na kung siya ay aabutin pa ng bukas. Malinaw na narinig ni Jessie ang sinabi ng ina ni Rona, kaya napangisi lang siya. Walang bahid ng takot sa kanyang katauhan. Sinabi daw ni Jessie na nais niyang magpahinga at balak niyang mamasyal bukas sa fiesta. Sinamahan siya ni Rona sa kanyang magiging silid. Inasikaso siya ng pamilya ni Rona ng maayos na tila ba ito na ang huling masisilayan niya sa mundo. Iniwanan na siya ni Rona at ang wika nito'y tutulungan lamang ang pamilya sa paghahanda ng kanilang gagamitin sa pagkatay ng kanilang pinakamasarap umano na handa. Napatango naman si Jessie at sinabing magpapahinga lang siya saglit at tutulong din umano siya. Bagay na sinang-ayunan naman ni Rona saka lumabas. Bandang 12:00 ng gabi, napakaingay na sa labas na tila ba nagdiriwang na sila. Sinilip sila ni Jessie sa bintana at kitang-kita ni Jessie ang kanilang mga itsura.
Nakakatakot ito. Tanging si Rona lamang ang normal ang mukha. Nakangiti itong pinagmamasdan ang mga kanayon. Nagsasayawan sila tila't nagsasagawa ng isang ritual. May mga tugtog na nakakatakot pakinggan. Maya-maya'y bigla silang umalulong nang biglang lumiwanag ang paligid. Pinasilip na ng buwan ang kanyang taglay na ganda. Umalulong pang muli ang mga nilalang na nakikihati ng espasyo sa mundo laban sa mga tao. Ang mga nilalang na hindi mo alam kung paano nila nakuha ang ganitong uri ng mga kapangyarihan o sa kung paano nila namana. Nang matapos ang mahaba nilang pagsamba sa ganda ng buwan, napatingin sila sa bahay na kung saan naroroon si Jessie. Tumutulo ang kanilang mga laway na tila ba handa na silang sakmalin ang pinakamasarap na ulam. Kalmado lamang na nagkibit balikat si Jessie. Yung tila sanay na siya sa ganitong senaryo. Kalmado niyang binuksan ang bintana. Nagulat pa nga si Rona nang makitang nakangiti si Jessie sa kanila. Nagkatinginan pa ang mga aswang kasabay ng kanilang mga boses na tunog halimaw. Gumilid ang mga aswang nang dumaan ang kanilang supremo. Sabay turo sa bahay nila Rona. Palatandaan ng kanyang senyales na kunin si Jessie at lutuin. Papunta na sana ang mag-anak sa bahay nila, ngunit hindi sila makapasok. Bagay na kanilang ipinagtaka. Inutusan daw ng Supremo ang iba para tulungan sila Rona, ngunit sila man ay hindi makapasok. Nagpaikot-ikot sila sa tahanan ng pamilya, ngunit ni isa sa kanila ay walang makapasok. Kalmadong nahiga si Rona at nagpahinga habang ang mga aswang sa labas ay hindi magkanda-ugaga kahahanap ng daan kung papaano makakapasok. Naalipungatan si Jessie sa matinding sigawan sa labas. Pagtingin niya sa paligid at medyo maliwanag na. Base daw sa liwanag ay mag-aalasing ko na iyon. Tumayo siya at sinilip muli ang mga nasa labas. Nagwawala na ang mga aswang. Ang iba daw ay paikot-ikot sa kanilang tahanan at hindi makapasok. Napatingin siya sa isang bahay. Ayon kay Rona, bahay iyon ng Supremo. Napasok ng kanyang ama. At habang abala ang mga aswang sa pagdiriwang ay gumawa na si Jessie ng orasyon na kung tawagin ay pakatay, sa Tagalog ay ikalat. Nagtanim siya ng mga suso na may buhok sa pinto ng kusina at sala, at ang mga bintana ay nilagyan daw niya ng asin. Ang kwartong kanyang tinulugan ay ang pinakaligtas dahil sa orasyon na pinakalat ng kanyang ama mula sa bahay ng Supremo. Bandang mag-aalas-6 na ay walang nakapasok ni isa sa kanilang mga tahanan. Umalulong na sila na nagdulot ng ingay sa paligid ng kagubatan. Tinanong ni Rona si Jessie kung ano ang kanyang ginawa sa kanilang tahanan. Sinabi daw ni Jessie na ang kanyang pamilya ay lahi ng mga manggagamot at mangangatay ng aswang sa Gimaras at nagkamali ng taong pinili si Rona. Matagal ng panahon na naghahunting ng aswang ang kanilang pamilya at si Rona ang paing sa kanyang kapwa. Walang kaalam-alam si Rona na kung pinain siya ni Jessie ay ganoon din si Jessie sa kanya.
Sa kanilang pagbiyahe, hindi pala nag-iisa si Jessie. Kasama niya ang kanyang angkan sa loob ng bus at ang lahat ng pasahero sa bus ay pamilya niya. Sumikat na ang araw ay di pa nakapasok ang mga aswang. Nagsisisigaw na sila sa hapdi ng kanilang katawan. Nakatingin si Rona kay Jessie na tila ba sinasaad ng kanyang mga mata ang pagtraidor ni Jessie sa kanya. Sumikat na ang araw at naghihiyawan ang mga taga-nayon kasama ang pamilya ni Rona at si Rona mismo. Naramdaman ni Jessie ang awa, ngunit mas nangibabaw ang galit niya sa mga ito. Wala nang ina si Jessie at kapatid dahil daw biniktima ito ng mga aswang noong panahon na nagdadalang tao ang kanyang ina sa kanyang bunsong kapatid. Inaswang pala ang nanay niya at winakwak ang tiyan. Kung kaya lumaki daw siyang ang ama ang kanyang kasama na isang tanyag na manggagamot sa bayan nila. Makikita mo na ang pag-agnas ng mga aswang, maaamoy mo sa paligid ang mga masangsang nilang amoy. Hindi nagtagal, namatay ang mga aswang dahil nasunog daw ang kanilang mga katawan sa araw. Hindi na sila nakapagpalit pa ng anyo nila, gawa ng suso na may buhok na inilibing ni Jessie sa lupa sa may pinto. Ang aswang pala, kapag hindi sila nakapasok sa bahay nila upang magpalit ng anyo, ay mamamatay. Bago kasi sumapit ang umaga ay kailangan na nilang umuwi para magpalit sila ng kanilang anyo. Bagay na bigo nilang nagawa. Nagtipon ang angkan ni Jessie matapos ang lahat. Tinupok nila ang mga patay na aswang kasama ng mga bahay nila. Umalis sila sa lugar na iyon ng matiwasay. Panibagong lahi naman ng aswang ang kanilang napatay. Kaya, Kuya Bari, mag-iingat po sa fiestang inyong dadaluhan. Dahil hindi mo alam na nayanggaw ka na, di mo pa mararamdaman. Bilin pa nga ng aming ama na kapag dumayo ka daw sa isang lugar upang makifiesta at nauhaw ka, huwag ka daw humawak sa puwet ng baso. Hawakan mo ito sa bibig. Kapag nalaglag daw ay hindi tao ang kaharap mo, kung hindi isang masamang elemento o kaya'y isang aswang. Kuya Bari, ito na po ang kwento ng aking kapatid na magpasa hanggang ngayon ay hindi ko po malilimutan. Isang kakaibang klaseng pagkakaibigan. Ngunit hindi ko sila masisisi sa kanilang mga pakay sa buhay sa mundong ito. Maaaring pareho sila ng hangarin, ngunit kung titingnan mo ay magkaiba pa rin. Isang pangyayaring naganap sa isang fiesta sa baryo ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami. Lubos na gumagalang, Sara. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng tagapakinig ng channel mo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Alfonso. Nag-iisang anak lang po ako. 43 taong gulang at kasalukuyang pamilyadong tao na. Ang kwentong ilalahad ko po sa inyo ngayon ay ang karanasan ng aking lolo Renato. Ito po ay isang kilalang antingero sa lugar ng Quezon. Nangyari po ito taong 1989. Noong mga panahong iyon ay nasa 10 taong gulang pa lamang po ako, Kuya Bari. Simple lamang ang pamumuhay namin noon. 3 lang kaming nakatira sa bahay,
ako at ang mga magulang ko. Siya nga po pala isang mangingisda ang aking ama, samantalang taong bahay lamang si nanay. Pero paminsan-minsan ay magkakasama rin naman sila sa pagbebenta ng mga nahuling isda. Marahil ay nagtataka po kayo, Kuya Bari, kung bakit mangingisda ang tatay ko. Sa kadahilan ng ilang metro lang kasi ang layo ng baybayin mula sa aming baryo. Kilala po si Lolo Renato sa aming lugar bilang isang matandang antingero. Mag-isa lamang ito sa buhay. Ang bali-balita ay iniwan daw ito ng dalawa niyang anak na dalaga matapos makapang ibang bansa. Samantalang maaga namang namayapa ang kanyang asawa na si Lola Rita. Sa katunayan po ay hindi ko na naabutan ang matandang ginang. So balik po tayo sa kwentong ibabahagi ko. Kahit mag-isa lang daw po si Lolo Renato sa buhay, ay hindi ko masasabing naghihirap ito. Dahil ang totoo niyan, sa kanila pa nga ako laging tumatambay sa tuwing tinatakasan ko si nanay sa mga pinag-uutos niya. Nakilala ko lang si Lolo Renato noong nasa 6 na taong gulang pa lamang po ako. "Oh, Alfonso, pinagalitan ka na naman siguro ng nanay mo." Laging bungad ni Lolo Renato sa akin sa tuwing napapadungaw siya sa kanilang bintana bago ako pagbuksan ng pintuan. Ngunit likas na yata sa mga kabataan na tatawa na lamang sa tuwing naririnig ang katanungang iyon. "Lo, uuwi po kaya si Ate Clara?" Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko ng mga sandaling iyon at kung bakit ko iyon naitanong. Nang hapon na iyon ay nakatambay ako sa kubo nila at nakikinig ng drama sa radyo. Kuya Bari, hindi pa po kasi uso sa amin noon ang TV. At kung mayroon mang TV, kailangan mo pang lumipat sa bahay ng iba, makapanood ka lang. Hindi kaagad nakasagot ang matandang lalaki sa tanong ko. May namumuong luha sa mga mata nito. May nilaga akong mani kanina. Kakain ka ba? Sandali lang at ipagsasando kita." Ganyan palagi si Lolo Renato sa tuwing nagtatanong ako tungkol sa pamilya niya. Palagi siyang umiiwas. Mabait naman po si Lolo Renato. Maraming pamilya na siyang natulungan laban sa mga lamang lupa at mga aswang. Iyon din po ang dahilan kung bakit nakilala siya bilang isang antingero. Marahil po ay nagtataka kayo, Kuya Bari, kung bakit antingero ang naging papel niya rito sa aming lugar sa Quezon. Yun po ay dahil sa limpak-limpak ng mga agimat na mayroon siya. Maraming agimat si Lolo Renato at mga pangontra laban sa kampon ng demonyo. Bata pa man ako ng mga panahong iyon, pero naniniwala ako sa mga aswang dahil kalat iyon sa aming lugar. "O Alfonso, ito na ang mani. Dalhin mo na rin ito para sa nanay mo." Sabay abot nito ng dahon ng saging na ginawang parang supot. Noong mga panahong iyon kasi, Kuya Bari, ay bihira pa lamang sa amin ang mga plastic-plastic. Talagang malinis pa dati ang paligid, hindi katulad ngayong panahon. "Ay sige po, Lolo, salamat po." Tugon ko na lamang. Hindi na bago sa akin iyon. Sa tuwing napapadalaw ako kay Lolo Renato ay kung ano-anong mga kakanin ang ipinauuwi nito sa akin. Hindi pa man ako tuluyan na nakaalis sa bahay ni Lolo Renato ng mga sandaling iyon nang biglang humahalulos na dumating si Tia Belen. Isa siya sa mga kapitbahay namin.
Magulo pa ang ayos nito at halatang may problema. Mang Renato, tawag pa niya sa matandang lalaki. Nagpaalam pa nga sa akin si Lolo Renato bago hinarap si Tia Belen. Nagkwento ito sa tungkol sa sitwasyon ng bunso niyang anak na babae, si Maria. Sa pagkakaalala ko ay nasa 2 taong gulang pa lamang noon si Maria. Habang pakwento-kwento siya ay iiyak-iyak pa ito. Nakakaawa ang sitwasyon ng ginang at halatang nangangailangan talaga siya ng tulong ni Lolo Renato. Ayon sa mga detalyeng narinig ko, 3 araw na daw na palaging sumasakit ang tiyan nitong si Maria. Sobrang init din ang katawan nito at balisa, ngunit hindi nila magawang maisugod sa hospital dahil sa kapos sa pera. At isa pa, wala rin naman silang may mauutangan. Isang labandera si Tia Belen. Samantalang isang jeepney driver naman po ang asawa nitong si Mang Kaloy. Kakarampot lamang ang kinikita nila at 5 pa ang kanilang mga anak. Mang Renato, pakiusap po, tulungan niyo naman si Maria. Hikbi ng ginang na hindi naman nakatanggi ang matandang antingero. Maghunos dili ka, Belen. Uminom ka muna ng tubig at ihahanda ko lang ang aking mga gagamitin. Anya nito at bahagya pa akong sinenyasan na dalhan ko daw ng tubig si Aling Belen na kaagad ko namang ginawa. Ilang minuto lang ang itinagal ng pag-alis ni Lolo Renato at agad din siyang bumalik, dala-dala ang kanyang kagamitan. Ang tanging naalala ko lang ay may sipit siyang insenso at tuyong palaspas na benditado. May suot-suot din siyang agimat at medalyon ng San Benito na sinasabing pinakamabisang pangontra sa lahat ng uri ng lamang lupa at aswang. Minsan ko na ring naitanong dito kay Lolo Renato ang tungkol sa medalyon at suot-suot niyang agimat. Ayon sa kanya, mabisa daw ang mga dasal nito sa wikang Latin na mauunawaan mo kapag ito ay naisali na sa wikang Filipino. Ang higit na pinakamabisa ay ang pagdarasal ng mataimtim, taus-puso at matayog na pananampalataya sa Panginoong Diyos. Kaya ikaw, Alfonso, huwag mong kakalimutan na magdasal palagi. Huwag mong kakalimutan na manampalataya. Naalala ko pang paalala ni Lolo Renato ito sa akin dati. Balik tayo sa kwento, Kuya Bari. Noong mga sandaling iyon ay hindi na ako nakasama pa kila Tia Belen pabalik sa bahay nito. Para sa kaligtasan ko na rin at hindi iyon sa isang birong sitwasyon. Dumiretso na lamang ako ng uwi ng araw na iyon. Pinagalitan pa nga ako ng nanay ko, kesyo raw gumagala na naman ako kung saan-saan. Ngunit natuwa naman nang iniabot ko sa kanya ang dala kong mani. Hindi tuloy ako napalo ng tsinelas. Kinabukasan, ng araw na iyon ay nabalitaan ko na napagaling daw ni Lolo Renato si Maria. Walang tigil naman sa pasasalamat si Tia Belen sa matandang antingero. Ayon pa sa mga narinig kong usap-usapan, ay muntik na daw kunin ng lalaking aswang itong si Maria. Ngunit mabuti na lamang daw dahil naagapan daw ito ni Lolo Renato. Salamat sa kanya dahil hindi nagtagumpay ang masamang balak ng aswang na iyon. Ang totoo niyan, Kuya Bari, bata pa lang ako, kalat na sa aming lugar
ang bali-balitang aswang daw ang isa sa mga tao sa aming baryo na itago na lang natin sa pangalan na Don Felipe. Si Don Felipe ay kilalang tanod at mabagsik na aswang sa aming baryo. Hindi siya magawang mahuli-huli dahil sa hindi sapat ang mga ebidensya. Ngunit marami na daw ang nakakakita sa kanya kung paano mag-anyong hayop ito. Kagaya ni Lolo Renato ay mag-isa lang din sa buhay itong si Don Felipe. Iniwan din ito ng kanyang asawa at sumama sa ibang lalaki. Naku, narinig ko pa nga na pinagbantaan pa raw niya si Mang Renato. Nagaganti siya rito. Narinig ko pang usap-usapan ng mga kababaihan sa aming lugar. Makalipas ang 3 araw, ay kasing bilis ng kidlat na kumalat ang balitang inatake daw ng aswang si Lolo Renato noong naglalakad daw ito pauwi sa kanilang bahay. Ginabi ito ng uwi dahil may dinalaw pang kaibigan sa kabilang baryo. Ayon sa nakasaksi, ay nag-anyong baboy daw si Mang Felipe. Talaga namang nakakatakot ang pagiging anyong halimaw nito. Mas malaki ito kumpara sa mga normal na baboy daw. Bumagsak pa nga raw sa sahig si Lolo Renato. Hindi naman daw magawang makalapit ng nakakita dahil sa naunahan daw ito ng takot. Gamit ang matutulis na kuko ng aswang ay sinubukan pa nitong sugatan si Lolo Renato. Ngunit isang himala raw ang nangyari. Ni hindi man lang daw ito tumalab. Sa kabutihang palad ay palaging handa si Lolo Renato sa mga ganoong sitwasyon. Maliban sa palagi niyang suot-suot na agimat ay may daladala siyang kalamansi. Inipon niya ang natitira niyang lakas upang itulak daw si Don Felipe at hindi naman siya nabigo. Napatayo daw si Lolo Renato at buong tapang na hinarap ang mabagsik na aswang. May pagkamahaba ang kuko ng Lolo Renato kung kaya't agad niyang nabuksan ang kalamansi na nakatago sa kanyang bulsa. Noong lumapit daw sa kanya si Don Felipe, ay kaagad niyang itinutok sa mismong mukha ng mabagsik na aswang ang kalamansi. Saka ito piniga. Anya ng nakakita. Hindi kaagad ako nakagalaw dahil sa takot at gulat ko, pero noong nahimasmasan ako, saka ako tumakbo tsaka humingi ng saklolo. Nung makabalik ako kasama ang ibang mga tanod, ayun, naabutan namin si Lolo Renato na nakahandusay na sa sahig. Isinugod namin ang matanda sa ospital. Sa kabutihang palad naman, bilang lang sa daliri ang natamo niyang galos. Salamat sa kanyang agimat at walang may nangyaring masama sa kanya laban sa mabagsik na aswang na iyon. Mahabang salay-sayin sa nakasaksi sa nangyari. Kinabukasan din ay nakalabas daw kaagad ng ospital itong si Lolo Renato kahit na ipinagbabawal pa sana ng kanyang doktor. At tungkol naman kay Don Felipe, simula daw ng gabing iyon ay wala nang may nakakita pa sa kanya. Walang may nakakaalam ng buong pangyayari ng gabing iyon maliban kay Lolo Renato na hindi man lang nagawang ikwento. Naging maayos naman ang lahat nang matapos ang pangyayaring iyon, Kuya Bari. Tuluyan na naglaho sa aming lugar si Don Felipe. Pero gayon pa man ay hindi pa rin napanatag ang taong bayan. Ika-10 ng Mayo taong 1993 ay ang araw na pumanaw si Lolo Renato dahil sa hindi maipaliwanag na karamdaman. Wala ni isa man lang sa mga kamag-anak niya ang dumalaw sa kanyang burol.
Salamat sa mabuti naming kapitan dahil siya na ang gumasto para sa lamay ng matandang antingero ng Quezon. Marami ang nagdadalamhati sa pagkamatay niya. Ngunit ng gabing iyon, bago siya nawala ay nakapag-usap pa kaming dalawa. Ibinigay pa niya sa akin ang anting-anting na palagi niyang sinusuot. Alfonso, tatandaan mo ito. Ingatan mo ang anting-anting na ito dahil ito ang magpoprotekta sa iyo mula sa lahat ng mga panganib. Poprotektahan ka nito sa mga atake ng kaaway at pinsala. Huwag mo rin kakalimutan na palaging magdasal ka at manalig ka sa Diyos. Iyan po ang huling habilin niya sa akin ng gabing iyon. Kuya Barry, napakahirap tanggapin ang biglaang pagpanaw ng aking lolo Renato. Nakakalungkot ang kanyang sinapit, ngunit kung nasaan man siya ngayon naroroon, ay sana masaya na siya at payapa. At ang mga alaala tungkol sa antingero ng Quezon ay habang buhay na mananatili sa aking puso't isipan. Nang dahil kay Lolo Renato ay marami akong natutunan. Maraming mga pagsubok man ang dumaan sa buhay ni Lolo Renato ay nagawa niya itong lampasan. Hindi lamang dahil sa kanyang anting-anting, kung hindi dahil sa tibay ng kanyang pananampalataya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Barry. Sana po'y nagustuhan niyo po ang aking salaysayin. Lubos na gumagalang, Alfonso. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang Sundo.